Creating domain na tayo, at kung mapapansin nyo sa screen ng ating server PC ay may nagpa-pop up na server manager window. Napaka-importante ng window na ito dahil dito makikita ang mga pinakamahalagang button na gagamitin natin sa pag-manage ng ating domain. Kapag accidentally na-close ang window na ito ay meron itong button na makikita sa ating taskbar. Click lang at lalabas ulit ang server manager window. Set aside muna natin ang window na yan. Sa search, type nyo services. Mayroon tayong 5 services na kailangang i-automatic run. Number 1 ay ang DNS client. Tingnan mabuti sa video kung paano natin i-automatic run ang DNS client. Select DNS client, then right click, then properties. Click automatic, dapat naka-automatic ito. Apply, then okay. Next, hanapin ang function discovery provider host. Ganon din ang gagawin. Right click, properties. From manual, gawin itong automatic. Click start. Click apply, then okay. Next is function discovery resource publication, which is sa ilalim lang ng naunang function discovery. Ganon pa rin ang gagawin. Right click, set to automatic, click start, then apply, then okay. Next ay ang SSDP discovery. Scroll lang sa ilalim hanggang makabot kayo sa letter S at makikita nyo ang SSDP discovery. Right click ulit, then properties, then from disabled to automatic, then click muna yung apply, then start, then okay. Panghuli ang UPnP device host. Right click ulit, then properties, then from disabled, set to automatic, then apply, click start, then okay. Close na natin ang window ng services. Bago tayo mag-install ng mga roles and features, initial configuration muna tayo ng ating server. So dito sa Windows ng Server Manager, click natin ang local server. Itan muna natin ng pangalan ang ating server. Click ang current name ng ating server. Click change. Tapos palitan lang natin ng server plus number ng inyong PC. Dito walang space. Click OK. Then close, then restart.
Click local server. Palitan muna natin ang time zone ng +8 Taipei. Saka natin palitan ang date and time. Ibalik natin sa dashboard ng server manager. Dito sa upper right corner ng ating server manager, may dalawang importanteng button na gagamitin tayo. Una is ang manage, pangalawa ang tools. So sa manage, dito tayo nag-i-install ng mga roles at features. While sa tools naman, dito natin makikita ang mga tools na gagamitin natin kapag na-install na natin ang mga roles at features sa ating domain. This time, mag-i-install na tayo ng isang role ng server, which is ang ads or Active Directory Domain Services. Kasama na dito ang DNS. Ito na ang pinaka first step sa paggawa natin ng domain. I-click ang Add Roles and Features. Click Next. Click Next ulit. Next ulit. Then click Active Directory Domain Services. Then click Add Features. Isama na rin natin ang DNS server para maiwasan natin ang anumang conflict. Gawin na lang natin isabay ang DNS server dahil may mga senaryo dati na nangyayari na kapag ads lang ang ini-install natin, nagfi-fail ang pag-promote ng domain. Click Next. Next ulit. Then check muna natin ang checkbox sa itaas. Then install. Hintayin lang natin na matapos ang installation ng ating ads at DNS server. Tandaan natin na kada tapos ng installation ng mga rules, kailangan natin i-check ang flag kung meron itong warning sign. Ibig sabihin ng warning sign niyan ay hindi pa tapos fully ang installation at may mga kailangan pa tayong gawin. So ang yellow triangle na yan ay notification na dapat meron pa tayong gawin bago ma-fully install ang ating role. Close muna natin ang installation window. Tapos i-click natin ang yellow triangle. Click
promote this server to a domain controller. Click Add a new forest. Then sa baba, ilagay natin ang ating domain name. Dito ilalagay ko lnvs.com. Tandaan natin ang mga domain name ay nagtatapos sa mga pangalan na .com or .org and etc. Then click next. Maglagay tayo ng directory services restore mode password sa ilalim. So ilalagay ko dito is QWE 123 shift 123 lang. Hindi naman mahalaga ang password na ito. Kung sakali lang na kailangan i-restore mode natin ang ating domain, ito ang gagamitin nating restore mode password. Again, kung sakali lang, pero hindi naman natin ito pino-perform sa ating susunod na mga task. Click next. Next. Click next ulit. Next lang ulit. And click install. Click close. Close ulit. I-close ang server manager window at kusa nang mag-restart ang inyong mga PC. Ilagay ang old password pero this time kailangan nating mag-provide ng panibagong password. Ito na lang ang nilagay ko na bagong admin password dahil itong mga characters na ito ang pasok sa hinihinging credential ng ating server.
susunod nating gagawin ay gumawa at mag-configure ng new zone sa ating DNS. Click Tools. Click DNS. I-click natin ang ating server sa left side at iwasan nating mag-click sa may right side. Double click ang server, then click reverse lookup zone. I-right click ito and click new zone. Click next. Dapat nakaselect ang primary zone. Then click next. Next lang ulit. Next lang. Then dito ilagay natin ang first 3 octet ng binigay sa atin na IP. So dito sa PC na ito, ang first 3 octet niya is 202.168.0 hanggang 0 lang. Again, ang first 3 octet ng na-assign na IP sa inyo. For example, kung 194.168.0 ang na-assign sa'yo, yan lang ang ilalagay mo. Pagtapos na, click next. Next ulit. Then click finish. At this point, tapos na tayong gumawa ng domain at we will proceed to the next episode.